Tay, ano po yung peligro? Anak, ang number one na tinuturo parati sa amin ay ang edukasyon ay ang great equalizer. Yung aking ang ama ang sabi sa amin, anak, lahat ng iiwan ko sa inyo, pwedeng mawala, pwedeng mawaldas, pwedeng nakawin, pero ang edukasyon na nakamtam mo, walang pwedeng magnakaw sa iyo yan. Pero bakit ko sinasabing may peligro? Unang-una po, yung sa problema ng pagkabansot or yung pong sinasabing stunting. Sinasabi na hanggang 25% or 1/4 po ng Pilipino ay nasa endangered ng stunting. Naging bisita po ng Pilipinas ang Pangulo ng Singapore at naging privilege po ng Taguig na maging bisita dahil may proyekto po sa ospital ang kanilang isang foundation, ang Temasek, at napakaganda ng mga teknolohiya. Pero nagulat po kami sa speech ng Pangulo ng Singapore. Sabi niya, kasi ito'y isang finance person, magaling sa negosyo, magaling sa finance. Sabi niya, sa lahat ng nakita niya sa gobyerno, ang pinakamalaking return sa tao ng isang bansa ay yung first 1,000 days. Yung simula sa mabuntis hanggang 1,000 days nung bata, sapagkat pag siya'y nabansot at apektado ang kanyang mental and physical growth, apektado din po ang kanyang emotional growth, apektado ang kanyang health. So kahit anong scholarship, kahit anong gold card ng PhilHealth na ibigay mo sa bata na nabansot na, ay hindi mo na maibabalik. Hindi mo na yung stunting ay pwedeng maging irreversible. So yun po ang number one. Kailangan natin pagtulong-tulungan yung peligro sa ating bansa yan. Can you imagine 1 out of 4 Filipinos who could be the best pilot, the best accountant, the best lawyer, who could be someone who discovers the cure for cancer, who could be the next Hollywood star, who could be the next tennis star after Alex, the next Carlos Yulo. Hindi niya makakamtan ang kanyang pangarap at kanyang potensyal. Bakit po? Dahil hindi kaya ng magulang niya, pero ang gobyerno bilang pangalawang magulang ay may ibang priorities. Siguro naman, Mr. President, dear colleagues, we will all agree, stunting has to be a priority. We keep doing the same thing and expecting different results. Mali po yun. Mga suliranin sa ating education system. I recognize every single person, our Secretary of Education, Secretary Angara, our colleague Bam Aquino, every single person here, Ate Pia, Tess Daman, Joel Villanueva, lahat po. Siguro, isa-isahin ko lahat ng senador dito. Of course, committee chair din ng Education Committee who did a great job, si Senator Win Gatchalian. Lahat po tayo ay may contribution sa edukasyon. Pero ano sabi ng EDCOM? Yung K-12 na dapat 12 years, 7.5 years lang. So ang sinasabi natin sa buong mundo, K-12 kami. So akala nila 12 years ang education natin. Hindi po, 7.5 lang. So una ang forma, kaso sa substance. Sinasabi ko po to dahil peligro po to. Kahit anong pagbabago ng curriculum, kahit anong dagdag ng mga gadgets, kahit anong modern equipment, kahit anong taas ng sweldo ng ating mga teachers, kung punong-puno ang classroom at half day, at 7.5 years lang sila, para tayong K-8, kulang pa, bitin pa ng 0.5. Total outstanding debt out of now is 12.79 trillion at the end of 2022. The debt increased by 45% to 18.55 trillion as of the end of 2026. Bakit po ito peligro? Yes, numbers lang po yung utang at depende din po ang utang sa ratio niya sa GDP. Pero ang problema po, dahil sunod-sunod ang problema at
mga problema, whether it's man-made or outside our control, since the pandemic in 2020 till now, nasa lugar na tayo kung saan hindi tayo basta't makautang. So yung ibang bansa, nung dumating yung Israeli, Iranian, US conflict, nakautang, nakagawa ng mga programa. Tayo, dahil nga sa laki ng utang, yung fiscal space kung pag-usapan, ay problematic na.